lessons from David, a man after God's own heart. Kapatid, in this world, we are in the influencer generation. Kumbaga, may mga tao na believe sila pagdating sa mga tao nakikita nila sa social media, sa online, thinking that they are much more in a higher status or in a higher level than they are as people. And that is the reality that we have today in our generation. And marami po tayong gustong iniidolo o ginagaya natin. Pero today, God wants us to understand one thing. Kung meron tayong dapat pinagagayahan, yun yung technically yung gusto niya. Yun dapat, yun nararapat sa kanyang paningin. Of course, if there's anyone that we would like to copy or we would like to emulate, ito yung ating Panginoong Jesus. Diba? Sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagmamahal sa atin, sa kanyang pagpapatawad. Napaka-tama na tayo po tumalima at tumugma sa ating Panginoong Jesus. But of course, if we are looking into the human element, yung pagiging tao ng isang tao, there are certain people, certain characters in the Bible na pwede natin i-emulate yung kanilang pinagdaanan, yung kanilang ginawa, yung kanilang naging attitude or behavior sa harapan ng ating Panginoon sa kanilang buhay, no? And that is one of those is David. So today, yung binibigay po sa ating Panginoon ay yung salitang a man after God's own heart. Now, mapapatanong tayo, bakit kaya sa dinami-dami ng tao sa mundo na to, bakit si David, bakit si David, yung pinagkatiwalaan ng Panginoon, sinabi niya, in-honor niya si David bilang a man after his own heart. Kasi, can you imagine, kapatid, i-equate ka ng ating Panginoon, nakapares kanya halos ng puso niya. Kung gano'n siya mapagmahal, mapagpatawa, di ba, mapagpakumbaba ang ating Diyos, ay sinasabi niya kaparehas ng puso ni David. So, pag titignan natin yun, parang napakahirap, di ba? Na i-imagine, na isipin na parang isang tao ay makumpara sa puso ng ating Diyos. Kasi Diyos siya, tayo ay tao lamang. And normally, ang puso ng tao ay talagang mapag-isip ng di maganda, medyo, it's either sometimes naiinggit, di ba? Okay, medyo mahilig, sa mga tao, may mga mahilig mapanira, di ba? Maraming ugali na meron ng isang tao. David was never a perfect man. Hindi po siya perfectong tao. But God saw something in his heart na napakabuti para sabihin ng Panginoon na kapareho siya ng puso ng Diyos. Na kaya nararapat kapatid lamang na dapat natin tularan. Ito pong si David, isa pong historical king ng Israel na talaga namang inonor ng ating Panginoon. At siya po inakumpara, kapatid, kay Saul, yung kay King Saul or King Saul, at yung Haring Saul at si Solomon. Kasi nauna po na hari ay si King Saul or Saul, and then after that was David. After David came his son, Solomon. And yet God did not honor the same people, Saul and Solomon, just like he honored David. He actually made comparisons. Kasi po nung si Saul ay tatanggalan na ng kapangyarihan ng Panginoon bilang hari, sabi niya, hindi ka nakarapat-dapat, Saul or King Saul. I have found someone after my own heart. And that is not you. Ganun din po kay Solomon. You have not followed the steps of your father, who is a man after my own heart. Hindi mo ginaya or tinularan ang puso ng iyong ama, your dad. You did not copy your dad. So, napakalaking bagay po na ikinumpara ng Diyos. Ito pong si Saul at si Solomon kay David. And that's why today, maiintindihan natin kapatid, bakit ito yung kalooban ng Panginoon para kay David. Na dapat natin bilang mga anak ng Diyos, bilang Kristiyano, bilang believers of Christ, we will follow, we will copy, or we will emulate. In Acts 13:22 in the NET version says to us, after removing him, God raised up David, their king. He testified about him, I have found David, the son of Jesse, to be a man after my heart, who will accomplish everything I want him to do. So sinasabi ng Panginoon, hindi lamang po siya nakahanap ng papalit kay Saul or kay Saul, kundi nakakita siya ng kaparehas halos ng puso niya. Kaparehas ng heart ng ating Panginoon. At sinabi niya na ipatutupad niya yung mga gusto kong gawin. Technically sa Israel during that time. So napakalaking bagay nung kapatid kasi para maikumpara ka sa ating Diyos.
And we know the story of David, di ba, nung dumating si Samuel, kasi sabi ni Lord, okay, may tinawag ako bilang kapalit na hari ni Saul. Ito namang si Samuel, he was actually looking for someone na probably makisig, malakas, di ba, sobrang tangkad, sobrang laki ng katawan, di ba, parang talagang pwedeng maging king or hari. But God was not looking in the body structure ng tao, yung katawan, hindi siya nakatingin, or yung sa kakayanan, magaling, matalino, hindi ganon. Nakatingin siya dun sa puso. Kaya nung lumipas na lahat yung kapatid ni David, almost 11 yata, I'm not sure, no? I have already forgotten. But the thing is, nung dumating po nila, kasi tinawag ni Samuel, sabi ni Samuel kay Jesse, ilabas mo nga yung mga anak mo at nang makita ko who is the rightful king, the next one na tatawagin ng Panginoon. I will anoint someone sa mga anak. So, tinawag lahat ng mga anak, naglabasan na lahat, dahil pinagmamalaki ng kanilang tatay, yung itinatago, hindi nilabas. Kumbaga si David, tinatago siya kasi ayaw makita ng tatay. So, kapatid, sometimes we are rejected even by our own parents. Di ba? Our own loved ones, hindi po natitiwala sa atin. Imbis na magtiwala, mabigay sa atin ng karapatang pagtitiwala or faith, hindi po sila naniniwala sa atin. So si David, wala po naniniwala sa kanyang pamilya. Pero sabi ng Panginoon, wala rito. So sabi niya, wala ka na bang ibang anak? Kasi parang, sabi ng Panginoon, wala rito eh. Wala rito yung tinawag niya. Meron ako doon sa sakahan. Yung bata doon. Tawagin niyo nga siya. Diba? And lo and behold, in history, we know na tinawag po ng Panginoon si David. Mas kilala siya bilang David na who slayed Goliath, the giant. Yung pumatay sa higanting si Goliath. Napaka-historic po ng tao na to si David. Pero napakalaking bagay para tawagin ng Diyos that you are a man after God's own heart. So kapatid, sino yung mga iniidolo mo? Sino yung mga ginagaya mo? Sino yung mga ina-idol mo sa iyong buhay? Kasi surely, either sa pananamit, the way you act, the way you do things, di ba? Meron kang kinakopy, meron kang ginagaya. Kaya gusto ng mga artista na sila gagawa ng isang bagay, di ba? Tapos gagayahin ng mga tao, lalo sa mga commercial. Kung ano yung nakitang latest na damit, di ba? Latest na facial wash or sabon or shampoo, gagamitin. Dahil kasi ito po inilatag or ipinakita ng kanilang iniidolong artista. Pero sabi ng Panginoon sa atin today, it is better to emulate the heart of David, a man after God's own heart. So ano po yung mga qualities ng heart na meron po si David? Number 1, faith. Yung pananampalataya sa Diyos, yung kanyang tiwala, yung trust niya sa Lord. Number 1 sa lahat ng bagay, he makes God first. Una muna ang Panginoon. Una sa kanyang pamilya, una sa kanyang nanay at tatay, una sa kanyang asawa, una sa kanyang anak, una sa kanyang mga pangarap at plano, di ba? Una sa kanyang kalusugan, si Lord muna. God first. That's the faith of the heart of David. Yung pananampalataya niya. Pangalawa, humility, humble. No? Hindi po nagyayabang ito pong si David. Ano man yung galing at lakas niya, yung kapangyarihan na meron siya bilang hari, he always surrendered to God's will. Una muna ang Panginoon kapag may nangyari, surrender agad siya sa Panginoon. Hindi niya uunahin yung sarili niya. Si Lord muna. Kumbaga, ano man to, si Lord ang bida rito, si Lord ang susundin ko. Yung kalooban ng Diyos ang aking tutok din, hindi yung aking sariling kalooban lamang. So humble, no? Hindi po mayabang itong si David. Even if he was a seasoned warrior, napakagaling yung warrior. Pumatay nga siya, di ba, ng lion and bear. Di ba? Isa siyang seasoned warrior, and then napatay niya pa si Goliath, isang giant. And he became a seasoned soldier who fought many wars and won many wars. Nanalo siya sa maraming gera. And yet, every time, when there is a situation, he always surrenders his will to the will of the Lord. So humility, humble dapat. Pangatlo, integrity. Diba? Being responsible sa harap ng maraming tao, kahit walang nakatingin masyado, pero andun yung takot mo sa Diyos na alam mo, dapat sundin mo ang sinabi ng Panginoon. You are having that integrity, you're showing integrity sa harapan ng maraming tao. Hindi ka mandadaya kasi alam mo kapag ginawa mo itong pandaraya, di ba? May magagalit sa'yo, mapapunish ka ng Panginoon. You have that integrity na pinapakita mo sa harapan ng maraming tao. Pang-apat, forgiving heart or forgiveness. Mapagpatawad. Kasi sa lahat ng bagay, ano man yung ginawa sa yung hindi maganda,
You will trust the justice of the Lord that one day, God will do something about this. Kahit minaltrato ako, may ginawa sa akin di maganda, I know one day, diba? Sasagot ang Panginoon. I know one day, siya ang bahala dito. So I will just forgive. Diba? Yung ginawa ng tao sa akin. And I pray one day, diba, na i-recompense, i-vindicate ako ng Panginoon dun sa mga ginawa ng tao na to sa akin. So, focus point number 1 na binigay sa atin ng ating Panginoon ay putting God first, faith priority. So, dapat unahin daw natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating sitwasyon sa ating buhay, dapat una ang Panginoon. Yung tiwala na meron tayo dapat sa Kanya. So, there comes a time in our lives na meron tayong piniface na problema o hinaharap na problems at sinasabi ng Panginoon, unahin natin siya. Huwag natin unahin yung problema kasi madaling unahin yung problema eh. Tanong kapatid, may solution ka na ba? Diba? Meron ka na ba sagot sa problema? Diba? There's a challenge or sa probably it's a tragedy or it's a problem or it's a challenge in your life. Diba? Pwedeng ito'y sakit or karamdaman. Diba? Pwedeng ito'y disgrasya. Pwede rin ito ay pangangailangan, pinansyal. Marami. We face different kinds of troubles in this world. Pero sinasabi ng Panginoon, ano man yan, unahin mo muna ako anak. Huwag yung sarili mo, huwag yung sitwasyon. Ako muna. Go to me. Surrender to me, bow down to me, at ako ang bahala sa iyo. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. In 1 Samuel 17, 45-47, in the New King James Version says to us, Then David said to the Philistine, You come to me with a sword, with a spear, and with a javelin. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Then all this assembly shall know that the Lord does not save with the sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our own hands. So you look at the situation. David was facing a giant, si Goliath. Napakalaki po. A big giant, a terrifying and a scary guy, seasoned warrior, mas marami pang experience kaysa kay David kasi this guy, si David ang practice niya lang against the lion and the bear, gamit yung kanyang tirador. Diba yung mga maliit na bato na dala niya. Ito pong si Goliath, marami nang pinatay or enslay na warrior sa ibang mga bansa. Kinatatakutan. Pero si David sabi niya, meron ka sword, higante ka, malakas ka, matangkad ka. Diba sabi niya? Pero hindi ako lalaban sa iyo. Diba? Sa harapan mo kasi malakas ako. Ang sinabi agad ni David, I come to you in the name of the Lord of hosts. Sa pangalan ng aking Diyos na buhay, ay lumalaban ako at humaharap sa iyo ngayon. Sa harap mo. Diba? Because ang Panginoon ko, sabi niya na aking itinaglilingkod ay hindi nagliligtas sa pamamagitan ng espada, hindi nagliligtas sa pamamagitan ng sibat or ng spear. Dahil ang laban na to ay hindi sa akin, kundi laban ng Panginoon. What a confidence, kapatid. Yun po yung pinakita ni David sa harapan nilang lahat. Sa harapan ng mga Israel, nagtatakbo na, they were running away from Goliath for fear of their lives nung baka sila mapatay. Si David harap-harapan, isang 13-year-old boy, batang-bata, without fear in his heart because he believed na si Lord ang dapat mauna. He made God a priority. First priority niya. So his faith, his heart was for God to be prioritized, to be honored, to be worshipped, to be glorified. So kapatid, there are times sa buhay natin may mga darating na giant. Maybe baka may dumating na nga na giant eh. At maaaring yung giant na yun yung hinaharap mo ngayon. Or maybe darating siya in the future. Hindi natin alam. Only God knows. But the thing is, God does not want us to focus sa giant. Huwag ka doon focus sa giant. Mag-focus ka doon sa Panginoon. And hindi lamang sa ability mo kasi ganoon eh. Sabi niya, di ba? Sa pamamagitan ng iyong espada. Di ba? Hindi ka mananalo sa pamamagitan ng espada mo. Kasi marami sa atin, ano yung espada na meron? Ano ba ibig sabihin para sa atin ng espada? Espada is, or sword, is technically our abilities. Magaling tayo, matalino tayo, di ba? Maliksi tayo, medyo bata pa tayo, di ba? May mga ganun. Ay, malakas pa ako, bata pa ako, marami pa akong kayang gawin. Di ba? Ay, magaling ako sa ganito, kayang-kaya ko to. Matalino ako, di ba? Magaling ako sa, may ganito ko skill set, may talent ako, di ba? Talented ako. Ang dami mong alam, kapatid, ang dami mong kayang gawin. Pero sabi ng Panginoon, huwag ka diyang tumingin. Ibigay mo sa Panginoon. Siya bahala.
Kasi pinagtiwala lang sa iyo. Alam mo ba yung kapatid, kaya ka may talent, kaya ka magaling, kaya ganyan, kapatid, ang iyong pagkatao. Kasi God trusted you with that para magamit mo. Pero hindi sinabi ng Panginoon na ipagyabang mo yan. Kasi kung ipagyayabang mo yan sa harapan ng maraming tao na ako, napakagaling ko, sobrang lakas ko. Diba? Hindi mo nakakampi ang Lord kasi ikaw na kaya pa, your own, you will be alone on your own, in your battles. Di ba kapatid, napakasarap na kasama mo ang Panginoon sa iyong mga laban. Kasi sure kayo, alam mo, malakas yung kasama mo. Magaling at malakas yung kayong kakampi. At ito ang ating Diyos. So sometimes, we are underhanded sa laban. Kumbaga, when you say underhanded, hindi ka equipped well para manalo sa laban na yun. Be that as it may, gusto ng Lord magtiwala ka sa Kanya. Kasi sapat na kung anong meron ka ngayon para makaligtas ka sa iyong sitwasyon. Naintindihan mo natin yung kapatid. Sapat na kung anong meron ka ngayon para makaligtas ka sa iyong situation. Kasi anuman yung kulang, pupunan ng ating Diyos. Anuman yung kailangan mapuno o malagyan pa, si Lord na bahala doon. So paano ba yan? Trabaho ba yan? I mean, you're looking at your job and hindi ka makapag-perform ng tama at parang ito'y kulang, di ba? Di ba? Maybe pambayad to sa hospital. Kulang yung pambayad sa hospital. Si Lord ang bahala doon. May pinapangarap ko, meron kong pinagpapalit na matagal, hindi pa nangyari. Si Lord ang bahala doon. Pero kailangan unahin mo siya. Ibigay mo muna sa Kanya. When you have already given it, then you will see that the battle is not yours, but it is the Lord's. Yun yung sinasabi po na David sa ating lahat. Kasi yun po ang ganyang ginawa sa harapan ng isang napakalaki at nakakatakot na higante. Hindi yung sinabi kung gano'ng kalaki yung problema. Diba? Kasi normal sa atin gano'n, ang laki ng problema. Grabe, anong gagawin ko dito? Hindi yun ang ginawa ni David. Sabi niya, malaki ka, yes. Malakas ka, yes. Pero, ang nilalabanan mo hindi ako, kundi ang aking Panginoon. Ang aking Diyos. Ang Diyos ang kasama ko sa kanyang gera to. Kasama ko lang siya. Hindi niya ako pababayaan. Diba? In 1 Samuel 17:36, in the NASB version, it says to us, your servant has killed both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, since he has defied the armies of the living God. So, binanggit ni David yung mga nagawa niya noon, nung humarap siya kay King Saul, kasi tinatawag nila, nagre-recruit sila kung sino nalaban kay Goliath. Lahat takot. Walang gusto lumaban, natatakot kasi ang laki. Ang estimates nila, the measurements are well above 9 feet. Kumbaga, 9 pulgada, I'm not sure kung, or talampakan, ganun kalaki. Ito pong si Goliath. Sa ibang estimate, mas malaki pa. Napakalaking higante po nitong si Goliath. So, when you look at it in a fight or in a battle, it's a losing battle sigurado. Diba? Pero sabi niya, kay Saul, kahit malaki siya, natalo ko na yung leon at yung oso, I have already killed both the lion and the bear, then itong kalaban na to, magiging katulad lang din siya ng mga animals na yun. Why? Because hindi ako ang sinuwag niya, hindi ako nilabanan niya, ang aking Panginoon. So minsan kapatid, sa buhay natin, lalo may mga haters tayo, diba? May mga tao na aaway sa atin, sinisiraan tayo sa trabaho, sa pamilya, o kaya sa mga kamag-anakan, minsan sa mga kaibigan, diba? May nag-betray ka ng kaibigan mo, ibigay mo sa Panginoon mo. Diba? Put God first. Si Lord. And when the Lord sees it, and when the Lord hears about it, surely, He will be your rescue. Kasi ganito po yung ginawa ni David. Yun yung heart na meron siya. So we should copy the heart of David. We should emulate yung heart po ng ating kapatid na si David noong unang panahon na siya po'y naging hari ng Israel. Kaya napakaganda po na tinawag siya na a man after God's own heart. Just like in the Bible, naalala na, di ba, si Joshua at si Caleb. Nung nakita nila yung mga higante, yung mga tao nag-iiyakan na. Paano pa tayo makakaligtas? Dapat bumalik na lang tayo sa Egypt. Pinadala pa kami tayo ng Panginoon dito sa wilderness para mamatay. Nakita nyo ba sila para lang tayong grasshopper? Kasi mind you kapatid, in the old days, may mga higante. May mga giants. Mas malaki pa sila kaysa kay Goliath. So meaning, yung nakaharap ni David, yung nakaharap, kumpara sa nakaharap nila Joshua at Caleb, the giants in that time are much bigger. Nagigits pa natin yung kapatid. Kaya nung makita nila, para tayong tipaklong. How will you face that? Diba? Nakakatakot. Pero ano pong ginawa nila Joshua at ni Caleb? Do not fear them. The Lord will be with us. Huwag kayo matakot.
So ano man problema yung kapatid na yung hinaharap, nakikita ng Lord pag umiiyak ka na. Nakikita ng Lord pag tumatangis ka na at alam niya yung kailangan mo. So imbis na maglugmok ka, parang kalimutan mo na lang lahat, diba? Kalimutan mo na lamang si Lord. Si Lord ka dapat lumapit. Put God first, siya muna, place God first in your heart, and then siya ang bahala sa'yo. Just like what David did. Diba? Dapat unahin natin ang ating Panginoon. Focus point number 2, humbling ourselves before God. So dapat tayo magpakumbaba. We humble ourselves before the Lord of our Lord, our God. Because ang problema sa ating mga tao, normally mayabang. Gusto natin pag malaki, kung gaano tayo kagaling, kung gaano tayo katalino, di ba? Kung ano yung, ito yung lahi namin, napakaganda ng lahi namin kumpara sa lahi nila. Napakaganda ng pamilya namin kumpara sa pamilya nila. Is it important, kapatid? It's not important. Si Lord ang important, si Lord dapat ang bida. So you have to humble yourself before the Lord. Just like what David did. In 2 Samuel 7:16 to 18 in the ESV version says to us, "And your house and your kingdom shall be made sure forever before me. Your throne shall be established forever." Then King David went in and sat before the Lord and said, "Who am I, Lord, O Lord God, and what is my house that you have brought me thus far?" Para sa context, para sa konteksto, sa mga hindi po nakabasa pa nito, ay si David po ay nagdasal siya sa Panginoon, tumawag siya sa Panginoon. They wanted to learn about God's wisdom kasi pangarap po ni David na magtayo ng church para sa Panginoon. Kumbaga kasi for so many years, ang Panginoon Diyos, ang Ama, nakatira lamang sa tent. Mayroon silang parang tolda. Si David no, may palasyo na siya. He cannot believe it that he's a man and God is God, na ang Panginoon ay ang Diyos ay nakatira lamang sa tolda. Pag bumababa mula langit sa lupa, ang ginagawa ng Diyos Ama, nandun siya sa tolda. Kaya diba noong unang parang may arko, the Ark of the Covenant. Diba? He cannot believe it. Diba? So he wanted to honor God. He wanted to glorify God. Yun yung heart ni David. Gusto niyang purihin ng Panginoon sa kanyang buhay, yung kanyang pamilya na magpupuri sa Panginoon. He cannot accept it. So sabi niya, tumawag nga tayo sa Panginoon at malaman natin ang kalooban niya. Kasi ayoko nakatira siya sa tolda. Dapat may palasyo ang Diyos. Sabi ni David. So ito po yung panahon na to, sumagot ang Diyos. Sabi ng Lord, aking anak, hindi ikaw ang magtatayo ng templo para sa akin. You are not the one who will make temple for the temple for me. But your son-in-law or your son, not you. However, sabi niya gano'n, I am giving you a promise. And this is the promise of the Lord. Kaya po si Jesus Christ, doon po lumabas sa linya ng dugo ni David, tatandaan natin yan. The line of the blood of David, doon po nanggaling ang ating Panginoong Jesucristo. Doon siya po naging tao. In-honor niya si David. Kasi sabi niya rito, your house, your kingdom shall be made sure forever before me. Habang buhay, kikilalanin ang iyong bahay, ang iyong pamilya. Diba? Your throne shall be established forever. Habang buhay, kikilalanin ng lahat ng tao. Ang iyong trono, David, aking anak. Diba? What a promise. God promised this to David. Kaya sabi po na David, imbis na magyabang, sabi niya, sabi ko na nga ba, Lord, talagang tinawag mo ko ito kasi alam ko, deserve ko lang to, pinaghirapan ko to. Hindi po yung sinabi ni David. Sabi niya, Lord, who am I? Sino ako, God? Para tawagin mo ako. Diba? Para i-honor mo ako ng ganito. Diba? Yun ang sinabi agad ni David. Humble heart. Humble na puso ang hinahanap ng ating Diyos. So kapatid, kung gusto mong pagpalain ka sa buhay, gusto mo si Lord ang mag-bless sa'yo, sa iyong pamilya, di ba? Yung mga dinaramdam mo, yung mga karamdaman, yung mga sakit, lahat-lahat ng yan, ilatag mo sa Panginoon at magpakumbaba ka sa Panginoon. Just like David did. Gayahin po natin si David sa part na yan, kapatid. In 2 Samuel 12:13b in the BSV version, it says to us, Then David said to the Lord, said to Nathan, I have sinned against the Lord. In another context, kapatid, fast forward na yun kasi noong time na sinabi po ni David yan, nagsisimula pa lamang siya maglingkod sa Panginoon, yung nag-pray siya sa Panginoon na yun. Pero ito na po yung medyo matagal-tagal na siyang hari, medyo malapit na siyang mag-retire. And then habang malapit na siyang mag-retire, nagkasala po siya. Kasi meron po siya nakita magandang babae, nagkasala siya. Natukso siya. So everything was going smooth, di ba?
After niya magkasala, nakapatay pa siya kasi pinapatay niya yung asawa ng babae. So, tingnan natin, hindi po perfect si David. Hindi siya perfecto kapatid. Nagkasala siya ng malaki sa Panginoon. Nangalunya siya, diba? He committed adultery and also murdered the husband of Bathsheba. So, na siya po kinumpront. Dito po si Prophet Nathan, sabi sa kanya, mahal na hari, pwede ba kita kausapin? Emergency lang. Ano ba yun? Prophet Nathan, sige, pasok ka. Sabi niya ganun. Pagdating ni Nathan, sabi niya, mahal na hari, meron akong ipapajudge sa inyo na sitwasyon. Kayo na bahala mag-judge dito. Kasi meron pong dalawang pamilya, magkapitbahay sila. Yung isang pamilya, meron siyang isang tupa or isang sheep. At yung isang pamilya, meron silang napakaraming sheep, probably thousands. So itong isang pamilya, isa lang hawak niya. Wala na siya ibang property kundi yung kanyang tupa. Pero yung kabila, napakarami. Pero nainggit yung isa, yung kabila. Kinuha niya at ninakaw yung tupa ng kabilang pamilya. So ano po dapat natin gawin dito? Sabi niya, ay kung ganun pala ginawa, dapat ipapatay yung kumuha na yun kasi ang dami-dami niya ng tupa. Kinuha niya pa yung tupa ng isang pamilya. He sinned greatly against God. Sabi niya ganun. Ganun ba Haring David, sabi ni Prophet Nathan, ikaw yung nagkasala. Kasi kinuha mo yung hindi sa'yo. At pinatay mo pa yung nagmamayari ng tupa na yun. So si David, alam niya yung ginawa niya kasalanan. Pumatay siya, nangalunya siya, kinuha niya hindi sa kanya. Right there and then, pwede niya ipapatay si Nathan. Marami siya sundalo. Patayin niya yan. Ayoko na siya makita. Hindi po ganun ang ginawa ni David. Right there and then, when he heard that statement that you have sinned against God, ang sinabi po ni David kay Nathan, I have sinned against the Lord. I have sinned. Nagkasala ako sa harapan ng Panginoon. Ako may kasalanan. Inamin niya na siya po ay nagkasala sa ating Panginoon. Diba? He asked for forgiveness. And he accepted his fate na nagkasala siya sa Panginoon. He humbled himself. Nagpaka-humble siya sa harapan ng ating Panginoon. Kapatid, napaka-importante na tayo ay nagkakasala sa Panginoon. We ask for forgiveness. Kasi minsan nandun lang tayo, tatanong tayo sa Lord, di ba? Lord, ba't ang tindi ng pagsubok na to? Bakit nangyari to? Hindi lahat ng pagsubok dahil sa kasalanan. But what if we also sinned against the Lord? How we ask for forgiveness sa ating Panginoon sa harapan niya, sa ating mga naging pagkakasala. Kasi si David, even if makapangyarihan siyang tao, he recognized, he realized, and he accepted that he sinned against God. And God sees it. Kapag nakita niya na humihingi tayo ng tawad sa ating kasalanan, nandyan siya para tayo ay patawarin. But we have to ask for forgiveness. We have to confess. Aminin natin sa Lord na nagkamali tayo, nagkasala tayo. Then He will be available to forgive us. Kasi yun yung plano ng Panginoon, patawarin tayo. So gayahin natin si David dito. Humble, humihingi ng tawad sa Lord at lumalapit sa Panginoon. Diba? Dapat ganun kapatid ang ating gagawin. Kasi sometimes, nagtataka tayo bakit hindi magkaroon ng breakthrough ng answer doon sa ating kailangan na prayer. Although sabi na natin, hindi lahat dahil doon. May maraming pwedeng dahilan bakit ang isang prayer ay hindi nasasagot. Kaya kailangan i-touch mo lahat ng avenue na pwede mong gawin para masagot yung panalangin na pinapapanalangin mo. As long as kalooban ng Panginoon yan, sasagutin niya. Diba? Pero kung ginawa mo na lahat, diba? Pero wala pa rin nangyari. Maybe ba kapatid may nagawa kang kasalanan sa Lord. Diba? Na-ask mo na ba ng Lord for forgiveness sa nagawa mong pagkakamali? Nagpaka-humble ka na ba sa harapan niya? Baka naman, yung pagkakasala mo ay ang yabong mo sa harapan ng Panginoon. Di ba? Feeling mo, ang galing-galing mo, ang tali-talino mo, ang lakas-lakas mo. Kaya mo na lahat. Di ba? Ang tapang-tapang mo naman, ikaw na bahala sa sarili mo. Hindi ganun. Di ba? Dapat, si Lord dapat ang manguna sa iyong buhay. Magpapaka-humble ka sa Kanya. Just like with Naaman. Si Naaman, na-instruct siya na lumapit po kay Prophet Elisha or Elisha sa Tagalog para siya mapagaling kasi meron siyang ketong or leprosy. Sa panahon natin ngayon, bihira na yung mga leprosy. Siguro marami na lang doon sa tala kasi meron silang center doon. Pero technically, in our generation, modern generation, bibihira na yung mga may ketong. So si Naaman, isa po siyang sikat na general ng isang hukbo na kalaban ng Israel. And he needed help kasi meron siyang ketong, si Naaman. So, sinabi sa kanya, ang ni-expect niya kasi sabi niya, nabalitaan niya na si Elisha ay nagpapagaling sa pamamagitan ng Panginoon. Na pag pinagdasal ko rin ni Naaman, gagaling na yung sakit mo. Pero, problema po kay Naaman, medyo mayabang siya.
Mataas po ang kanyang pride. So, sinabi sa kanya ni Elisha, hindi siya hinirap eh. Sabi niya, okay, sinadyan niya naman si Naaman. Sige, papuntay mo na siya doon sa ilog. Maligo siya ron 7 beses. Lumublob siya at lumitaw. After nun, gagaling na yung kanyang keto. So parang na-offend. Diba? Nasaktan ito si General Naaman, si Naaman. Why did he not face me? Diba? Pwede naman niya akong harapin. At siya magpagaling sa akin, pagpalit niya ako, ba't ako pupunta sa Jordan River? Kasi yung Jordan River, kapatid, yung ilog na maputik. Kulay brown po yun. At sinabi, maligo daw siya ron. So parang ano, pinagtatawanan niya ba ako? Pinagkakatuwaan niya ba ako? Diba? Sabi sa kanya ng servant ni Naaman sa kanya, teka, sabi niya, boss, bakit di natin i-try na gawin yung sinabi ni Elisha? Wala namang mawawala. Lumublob ka lang doon at lumitaw, after doon, magaling ka na. Anong mawawala kung gagawin mo lang, lumublob ka lang doon? Diba? Pag gumaling, di okay na. Diba? At ganun nga yung ginawa po ni Naaman. Nagpakumbaba siya sa Panginoon at kay Elisha. Ginawa nga niya, lumublob siya ron. At after 7 times, his skin became clear. Nawala na po lahat ng ketong, gumaling siya. So kapatid, sometimes we have not humbled ourselves before our God and we are asking for so many prayers. We are asking for so many requests sa Panginoon. Kapatid, it's very important that we copy David, we emulate David, na tayo po yung magpapakambaba sa ating Panginoon. Kaya you always keep yourself near the cross, katulad ng kanta kanina. Diba? Kung ano man ang kailangan mo, ilatag mo sa Panginoon, magpakumbaba ka. Make Him the Lord of your life. Make Jesus Christ the Lord of your life, the Panginoon ng buhay mo, at nawa ay masagot ang iyong panalangin. Hindi yung magtataas ka ng ere mo sa harapan ng Panginoon. At kikilalali mo lang siya, tatakbo ka lang sa Kanya pag matindi na yung problema. Diba? Sa simula pa lang, dapat siya na agad. Unahin mo na siya. And He will take control of your situation. Takeaway sa binigay sa atin ng ating Panginoon, let us see. Number 1, trust not only our abilities. Magaling tayo, marami tayong alam. Kasi lalo na sa buhay natin, pag marami ka na experience, di ba? Marami ka na abilities. And the Lord knows it. Pero sabi ng Panginoon, huwag ka doon magtiwala. Magtiwala ka sa akin. Ako pagtiwala mo, akong bahala. Pangalawa, we must rely only in the Lord. So huwag tayo mag-rely sa mga, ito kasi, nag-rely ako dito kasi may mauutangan ako dito, I can ask for a credit, pwede akong pautangan ito, siya na bahala sa akin. Diba? O baka kapag dito, kumapit ako sa patalim, gumawa ka ng konting mali, okay lang naman kasi kailangan. So, you are not relying on the Lord. You are relying on your diskarte. You are relying on other people or other situation para matulungan ka. And the Lord does not like you. He wants you to rely on Him. Even if magaling ka, even if malakas ka, mag-rely ka sa Panginoon. And pangatlo, the last one, He saves us because He loves us. So tulad ni David, iniligtas ng Lord si David so many times. Hindi dahil sa magaling si David, kasi mahal niya si David. Pero tinignan niya yung puso ni David kung anong puso ang meron siya. Kaya kapatid, napaka-importante yung puso natin. Nakatutok tayo sa Panginoon. Diba? Number 1, sinabi kanina, diba? We must have a faith priority sa Panginoon. Siya ang una. Always place Him first in our lives. Number 2, dapat tayo ay forgiving, mapagpatawad tayo katulad ni David. Diba? Nahingi tayo lagi ng tawad sa ating Panginoon. Dapat lagi tayong nagtatrust sa ating Panginoon sa anuman ang ating sitwasyon. Ano man yung ating hinaharap. At siya yung bahala sa atin. Dapat humble tayo. Mapagpakumbaba. Kasi ano man yung pinagdadaan natin, sometimes we only look at our abilities. We only look at our situations. But we must rely on God, on what He can do in our lives. So you must have the heart of David. I-emulate po natin kapatid yun. At yun yung tinitingnan ng ating Panginoon, yung puso natin sa harapan niya. In Psalm 44, 66-7, in the New King James Version, says to us, "For I will not trust in my bow, nor shall the sword save me. For you have saved us from our enemies, and have put to shame those who hated us." So alam ng Lord, may mga taong ayaw sa atin. Diba? Alam ng Lord na may mga taong galit sa atin. Kahit wala man tayong ginagawang di maganda sa kanila, they always make ways or schemes para tayo sirain ang buhay natin, or gawan tayo ng di maganda. Alam ng Lord yun.
Pero sa laban na yan, huwag kang magtiwala sa iyong kakayanan o lakas lamang. Magtiwala ka sa Panginoon. Because yung plano naman niya ay iligtas ka sa iyong mga kaaway, sa iyong sitwasyon. Siya ang bahala sa'yo. Pero ayon ng Lord, nagtitiwala ka lang sa iyong galing. In Isaiah 31:1, in the NASB version says to us, "Woe to those who go down to Egypt for help and rely on horses and trust in chariots, because they are many, and in horsemen, because they are very strong, but they do not look to the Holy One of Israel, nor seek the Lord." So sinasabi ng Panginoon, tayo po'y tumawag sa Panginoon. Hindi masama, kapatid, na magaling ka. Hindi masama na talented ka. Hindi masama na skilled ka. Pero ayon ng Lord na mag-relay ka sa iyong sarili o sa iyong sitwasyon. Mag-relay ka sa ibang tao. Mag-relay ka sa mauutangan ng pera or ng finances. Mag-relay ka sa doktor mo or mag-relay ka sa iyong gamot na magpapagaling sa iyo. Diba? Hindi po yun. Rely on God because He's the one who can do signs, wonders, and miracles in your life. Siya ang kayang gumawa ng himala. Siya ang kayang magbigay ng answer sa iyong mga panalangin, kapatid. So dapat ka tumawag sa ating Panginoon, mag-rely ka sa Kanya, hindi lamang sa iyong sarili. Hindi masama na maging confident ka. Hindi masama na alam mo na mayroon kang kakayanan at gamitin mo yung kakayanan na yan. Pero sabi ng Panginoon, sa Kanya ka umasa. Sa Kanya ka tumawag at sa Kanya ka lumapit. Last verse na binigay sa atin ng ating Panginoon in Isaiah 37:35 in the BSB version says to us, "He will go back the way He came, and He will not enter this city, declares the Lord. I will defend this city and save it for my own sake and for the sake of my servant David." So during this time, gusto pong wasakin ng Assyria ang buong Israel. So kinakabahan na lahat ng mga tao. Diba? Pero sabi ng Panginoon, hindi niya papayagan na mawasak ang Israel because ipagtatanggol niya yung syudad na yun, yung city na yun. And isa-save niya for His own glory, para sa kanyang sariling glory. Diba? Para sa honor ng Panginoon. Pero sa dulo naman sinabi siya, "And for the sake of my servant David." During this time, wala na po si David, patay na po kasi matanda na si David. Pero ino-honor niya pa rin si David. So kung gusto natin na i-honor tayo ng Panginoon, even if wala na tayo sa mundo na to, yung pamilya natin na naiwan, sila po i-honor ng Panginoon. Si Lord ang bahala sa kanila. Diba? Then have a heart after God's own heart. Yung talagang alam mo na yung puso na yun ay para sa Panginoon. Dinidedicate mo lahat sa Panginoon. Humble ka sa harapan ng Panginoon. Sumusurrender ka sa Panginoon. You are faithful to God. And He will honor you. And not only honor you, but save you. Ililigtas ka niya sa iyong sitwasyon. Yun ang plano ng ating Panginoon. Remember, kapatid, that in the old times, ay ito pong si Jericho, yung Wall of Jericho, bumagsak po yun. Diba? Hindi po siya dahil sa galing militarily ng Israel. Pero ito po'y bumagsak dahil po sila ay nagtiwala sa Panginoon. They had the heart to have faith in God na kapag umikot sila doon at kumanta sa palibot ng Jericho that the walls will fall down. So kapatid, ano man yung pader sa buhay mo ngayon, may pader yan, malamang sa hindi. May pader kang face, either financial, either sakit or karamdaman, or either may nangyaring disgrasya, diba? Or maaaring performance sa trabaho or sa eskwela, merong hindi ka pa na-deliver, kailangan mong deliver, quota na, kailangan ng ma-deliver kasi fourth period na pagdating sa school, diba? Only God knows everything. I may not know your situation, but God knows what you're going through. Pero sabi ng Panginoon natin, "It is not by you and by your power, nor by might, but by my spirit, says the Lord God Almighty." So ipagtiwala mo sa Panginoon because sa kanyang power, tayo po'y mananaig. Tayo po ay magtatagumpay. So dapat po natin siya i-declare the first in our lives. Declare Him all the time in our lives. Yes, magaling ka. Yes, malakas ka. Pero dapat siyang unahin. Mas maganda na maging humble sa harapan ng Panginoon. Humble and able and not disabled. Kasi mahirap yung, yes, you are able nga, pero pag pag pinatupad mo na siya, disabled na. Kasi why? Hindi ka sinagot ng Panginoon. Walang blessing, kumbaga walang favor. Ang gusto natin may anointing, may blessing, may favor ng ating Panginoon sa ating mga sitwasyon. Kasi sapagkat alam natin na kalooban niya. Alam natin na kasama natin siya sa ating laban. So everything, kapatid,
in every situation that we are in, remember to be humble. Magpakumbaba tayo sa Panginoon and be like David. Always give praise and glory to God because God inhabits our praises. And when God inhabits our praises, we know, kasunod nun, miracles, signs and wonders, answered prayers, and upon answered prayers. Maybe the evil one or Satan wants to put in your mind that you are not good enough. Ay, hindi ako karapat-dapat, hindi ako sobrang bait eh. Di ba? Alam mo ni Lord lahat na nakikita niya. You might not be good enough for yourself. The enemy might say that you are not good enough. But remember that your God is always good enough. And whatever it is that your situation that you are in, itatama niya yun, pupunuin niya yun, pupunan niya yun, para maging good enough ang iyong sitwasyon. So dapat ipagtiwala mo sa Panginoon. Huwag mo hayaan ng kaaway, the enemy will make you think na hindi ka karapat-dapat. Diba? Sapagkat ang Lord mo kasama mo eh. You have a redeeming God. That is the redeeming quality of God. That whatever you are going through, kasama niya, ililigtas ka niya. Ipupuno niya yung kailangan punuin para ikaw ay maging sapat sa iyong sitwasyon. And remember that it is the attitude of God to always save. So huwag ka magpaparin lang sa kaaway. Kung ano man yung nararamdaman mo, tanda mo, ililigtas ka ng Panginoon kung magtitiwala ka sa Kanya. You may give up in your situation. Pwede mag-give up ka na. Pwede mag-give up tayo. Di ko na kaya, ayaw ka na. But remember, God will never give up on that situation. At sa dulo ng lahat ng mga yan, kapatid, remember one thing. If you have the heart of David, kung tutularan mo yung puso ni David, ano po yung ginawa sa kanya ng Panginoon sa dulo? God saved David, iniligtas ng Panginoon si David, at sa lahat-lahat ng iyon, inonor niya ang pangalan ni David. Kaya tayo lahat kilala natin si David, di ba? Si King David ang pumatay kay Goliath. Kasi God not only saved him so many times, God also honored him so many times until our time. Ino-honor pa rin siya ng ating Panginoon. So kapatid, if you want to know one thing, one secret na meron ka dapat sa buhay mo, gayahin mo yung puso ni David. Because God will not only save you if you are like David, He will also honor you. Save you and honor you. Yan ang salita ng ating Panginoon na buhay. Salamat sa pagbabasa ng kanyang salita. And kapatid, maybe this is the first time that you are listening to this broadcast. You might not know me, you might not know Ancient Doors Church, and baka worse, baka hindi mo pa kilala ang ating Panginoon sa Kristo. Kapatid, in this lifetime, we have a destination. Sapagkat one way or another, kapatid, hindi natin maiwasan. Ang tao namamatay. Mawawala ang tao sa mundo na to. At kapatid, hindi mo masasabi at malalaman kung kailan tayo mawawala sa mundo na to, di ba? However, pag tayo nawala sa mundo na to, may pupuntahan tayo. Either langit or impyerno. Heaven or hell. Surely kapatid, you will not want to go to hell one day, but you would want to go to heaven one day. Kung gusto mo makarating sa langit balang araw at maligtas mula sa impyerno, there's something that you have to do. And that is to believe in Jesus Christ. Magtiwala ka sa ating Panginoong Jesucristo, tanggapin siya bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, humingi ka ng tawad sa lahat ng iyong mga kasalanan, at tanggapin siya ng buong puso, isip at kaluluwa mo. And then one day, you will be able to go to heaven. But you will receive the gift of salvation today, na regalo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan para sa iyo. Sapagkat binigay niya ang buhay niya para sa iyo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Naging ultimate sacrifice na yun para hindi na, yung kasalanan mo, hindi ka na dadalhin sa hell, kundi sa heaven na one day, sapagkat iniligtas ka na ng Lord sa iyong mga kasalanan. If you want to receive that, kapatid, that gift of salvation, samahan mo ako manalangin. Pray with all your heart, with all your soul, and with all your mind, then you will receive that gift of salvation. Tara kapatid, samahan mo ako manalangin. Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay. Tinatanggap kita sa aking buhay. Humingi ako ng tawad. Humihingi ako ng tawad. Sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako. Patawarin mo. Tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Bilang Panginoon. Bilang Panginoon. Diyos at tagapagligtas. Diyos at tagapagligtas. Ng aking buhay. Ng aking buhay. Salamat Panginoon. Salamat. Makakasama kita. Makakasama. Sa langit balang araw. Sa langit balang araw. Habang nandito ako. Tulungan mo ako magbago. Tulungan mo ako magbago. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Jesus, salamat
Salamat sa sakripisyo mo sa krus ng Kalbaryo sa sakripisyo mo sa krus ng Kalbaryo at pagligtas mo sa buhay ko. at sa pagligtas mo sa buhay. Jesus, Jesus, ang buhay ko ay sa'yo na. buhay ko sa iyo. Nananampalataya ako sa iyo. Nananampalataya ako sa iyo. Ito ang aking panalangin Ito ang aking panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. 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 If you pray that prayer, kapatid, congratulations, sir. God wants to work on your life. He loves you so much that He wants to work on your life. Kapatid, I urge you, reach out to us in Ancient Doors Church, social media platforms, and we will be more than glad to help you out. Congratulations sa iyo, kapatid.